Kung titingnan natin ang NBA draft this year, ay wala tayong makikitang big man in the caliber of Victor Wembanyama and Chet Holmgren, kaya hindi malayong ang mga NBA teams ay titingin sa free agency para hahanap ng isang serviceable big man na high reward, low risk player. Kaya maaaring makikita ng mga NBA teams si Kai Sotto, isang 22 years old and drafted who has the biggest potential to be a star in the NBA. Isang legit 7-3 player na merong insane basketball skills na merong napakataas pang potential. Kung naghahanap ang isang NBA team ng isang legit big man who can protect the rim and control the rebound, ay si Kai Sotto na ang hinahanap nila. At kung naghahanap ang isang NBA team ng isang big man who has the potential to dominate inside and shoot from the outside, ay surely si Kai na ang kasagutan. At kung naghahanap ng isang legit 7-3 player ang isang NBA team na pwedeng pang matchup ni Victor Wembanyama at iba pang mga NBA big men, ay siguradong malaki ang maitutulong ng ating idol. Pagkatapos nagpakitang gilas si Kai sa Japan B-League last year by dominating against American imports, mostly galing sa NBA, USNCAA, and NBA G-League, ay there is no doubt na hinug na si Kai na makipagsabayan sa mga bigger and more physical players. While it is true na sa unang taon ni Kai sa Japan B-League ay naging so-so ang kanyang performance, well, ito ay sa kadahilanan na meron na pala siyang inindang sakit sa kanyang likod. Kaya merong mga panahon na ibinangko si Kai ng Hiroshima Dragonflies. Kaya sa unang paglaro ni Kai sa NBA Summer League ay nahirapan siya dahil sa kanyang injury. Pero bago pa na-injury si Kai, ay pinatunayan na niya nung naglaro siya sa Adelaide 36ers when they played against Phoenix Suns sa isang tune-up game na kung saan umiscore siya ng 11 big points. Kai Sotto played solid for the Adelaide 36ers as they took down the Phoenix Suns 134-124 in the NBL X-NBA exhibition games at Footprint Center. The Filipino center scored 11 points, including a pair of highlights dunks, grabbed 2 rebounds, had 2 steals, and 1 assist in his 11 minutes of play. So ganito kagaling si Kai, at ito ang patunay na kung fully healthy pa siya, ay matagal na siyang NBA ready. In fact, bago siya nag-professional, ay he was perceived as an elite NBA prospect na merong sky is the limit na potential. Pero naglaho ang lahat nung naging undrafted si Kai. Pero hindi sumusuko ang ating idol at nagpapatuloy ang kanyang pangarap. Nagpapatuloy sa pagpupursige, kaya 3 years after na hindi siya na-draft, ay magbabalik si Kai sa NBA, now fully aware kung ano ang kanyang dapat gawin upang makapasok sa NBA. Pero ang tinitingnan kasi ng NBA ay ang kakulangan ni Kai sa power and strength, pati ang kanyang kakayahan na dumipensa galing sa mga pick and roll plays. Pero on the bright side, ay merong unicorn profile itong si Kai. He can shoot, dribble, and pass na kailangan na ngayon sa mga NBA big men. At grabe rin ang athleticism ni Kai na kung saan kaya niyang idakdak ang bola sa alley-oop pass at sa mga power plays. At mukhang na-outgrow ni Kai ang kanyang weaknesses. Kai has now gained more weight, 250 pounds packed with power na pwede nang makipag-physikalan sa NBA. Pati ang lateral defense ni Kai ay napakalaki na ng improvement, especially ngayong fully healthy na siya. At balitang NBA naman, binura ng Boston Celtics ang 18-point lead upang durugin ang puso ng short-handed Indiana Pacers at umabante sila sa 3-0 lead. Mas mahirap ang laban kaysa inaasahan, ngunit lumabas ang Boston Celtics sa Game 4 na may 3-0 lead laban sa short-handed Indiana Pacers. Pinangunahan ni Jason Tatum na may 36 points, nabura ng top seed ng East ang 18-point deficit upang durugin ang puso ng Indiana Pacers sa 114-111 na panalo sa Eastern Conference Finals, at ang Game 4 ay nakaschedule na sa Lunes. Wala pang kupunan sa kasaysayan ng NBA ang nakabalik mula sa 3-0
na pagkabaon sa isang serye. Pumasok ang Indiana Pacers sa laro na wala si Tyrese Haliburton na lumabas sa Game 3 dahil sa injury ng kanyang hamstring at inideklara na hindi makakalaro ilang oras bago ang Game 4. Siya ay mahusay na pinalitan ni Andrew Nembhard na nagpakita ng isang Haliburton-style na laro na may career high na 32 points sa 12 of 21 shooting at may 9 assists. At kasama ang 20 plus points mula kina Pascal Siakam, Miles Turner at bench hero na si TJ McConnell na mukhang sapat na. Sa halip, dahan-dahang bumawi ang Boston Celtics sa second half. Kinuha ang kalamangan sa huling minuto sa isang and-one play ni Jrue Holiday. Si Holiday ay may posibilidad na hindi makapaglaro dahil sa karamdaman nito, pero muling nagpakita ng kahusayan para sa Boston Celtics na posibleng game-winning possession. Hinablot ang bola mula kay Andrew Nembhard para sa isang steal sa natitirang 4 seconds. Ang Gainbridge Fieldhouse, na puno ng kasiyahan sa halos buong laro, ay biglang natahimik nang in-review ng official kung nagkaroon ba ng clear path foul laban kay Jrue Holiday. Napunta sa pabor ng Indiana Pacers ang review, ngunit nakakuha pa rin si Holiday ng 2 free throws na kanyang naipasok upang umangat ng 3 points sa natitirang 1.7 seconds. Binigyan pa rin ito ang Indiana Pacers ng isang huling pagkakataon na maitabla ang laro kung saan sila ang nanguna ng double digits sa loob ng 2 quarters at pinili nilang magpatakbo ng isang play na mukhang football play na nagtagumpay sa pagpasa kay Andrew Nembhard na tumatakbo sa perimeter. Ngunit ang kanyang buzzer-beating attempt ay sumablay upang tapusin ang laro. At galit na galit itong si Coach Rick Carlisle habang nagdiriwang ang Boston Celtics dahil sa ilang contact kay Andrew Nembhard pero walang pito na tinawag. At si Al Horford ay gumawa ng kasaysayan sa NBA playoffs. Maaring ikinalungkot ng Indiana Pacers ang pagkawala ni Tyrese Haliburton at ang Boston Celtics naman ay naglaro ng buong serye nang wala ang kanilang starting center na si Kristaps Porzingis. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagrereklamo ay dahil sa paglalaro ni Al Horford. Muling naging tagapagpabago ng laro ang 37 years old na veteran sa starting lineup na nagambag ng 23 points sa pamamagitan ng kanyang 7 of 12 na 3-point shooting. Ang bilang na yon ay parihong career high para kay Al Horford sa kanyang ika-17 season sa NBA at sapat upang siya ay maging pinakamatandang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapag-shoot ng 7 3-pointers sa isang playoff game. At ayon sa report, malapit na ang babalik si Kristaps Porzingis sa Game 4